Heto na nga mga mare, sisimulan nga namin ang araw namin sa pagkain ng goto na niluto ng aking partner. Nang matapos na nga kaming mag-almusal maya-maya nga ay pupunta na siya sa trabaho niya. Ay opo, trabaho niya yan at araw-araw niya talagang ginagawa yan. I-shoot niya na ng i-shoot ang mga bola sa billiard table pero wag na wag niyang i-shoot yung pagmamay-ari ko sa iba. Yan ang bilin ko sa kanya. Eto na nga mga mare ang pinakatrabaho ko. Pero syempre kay Kuya Cyrus ko na nga pinahugasan yung pinggan na ginamit namin. Habang ako naman ay bising-bising videoan siya. Syempre etchos lang yun. Naglalaba ako mga mare at binidyohan ko lang siya para makita nyo kung gaano kasipag ang aking katuwang dito sa bahay. Nung natapos nga ako ng first batch ng labahin ko, pagkatingin ko sa orasan ay magtatanghalian na pala. Kaya't eto dali-dali akong nagluto ng tanghalian namin. Buti na lang kamo habang inaanday kong matapos sa pag-ikot yung isinalang kong mga kumot ay na-defrost ko na at naayos ko na yung mga karne na lulutuin ko. Plano ko kasing magluto ng pork tonkatsu kaya't ayan inihanda ko na. Para pagdating ng partner ko ay sige na nga lang ako sa pagluluto ng aming uulamin. Maya-maya nga ay okay na at syempre ano pa nga ba? Kainan na. So mga mare, nauna na nga palang kumain yung partner ko dahil nagluto pa ako ng gravy na sausawan namin ng mga anak ko. Kaya't ayan, sabi niya sa daddy niya ay mag-pray naman daw yung daddy niya at sumunod naman yung daddy niya. Eto nga yung pinakamasayang part ko kapag kumakain kami ng sabay-sabay. Dahil alam nyo naman, hindi tayo mabubuhay kung wala tayong pagkain sa hapagkainan, kaya't lagi tayong magpapasalamat kung ano man ang pinagsasaluhan natin sa lamesa. Talagang nakaka-proud nga kapag kahit papano ay naipaghahanda mo yung mga anak mo. Hindi man ganun kasarap at hindi man ganun ka-perfect ang luto, at least kumakain sila ng tama ay ayos na yung para sa atin. Nung matapos na kaming kumain ay agad ko na rin pinakuha yung mga sampay dahil may susunod pa akong isasampay dyan. Habang kumukuha si Kuya Cyrus ng mga sampay ay yung isa naman niyang kapatid ay nangungulit na nga. Eto nga oh. Nung matapos na nga si Kuya Cyrus at naisampay ko na ang aking batch 2 na sampayin, pumanik na nga rin ako sa taas para magkape ay magtupi pala ng pagkadami-daming tupiin. Inayos ko kasi yung damitan namin at pagkagulo-gulo nga naman. Eto kasing batang maliit na to ay pumapanik ng drawer at dun nagtatago. Ginagawa niyang taguan yung drawer namin kaya yung drawer namin naging tambakan. Tambakan ng mga malilinis na damit at ayun laging gulo-gulo. Hindi ko nga alam kung tama ba tong ginagawa ko. Kung tama pa nga bang ayusin to dahil malamang sa malamang ay hindi tatagal to ng ilang araw. Gulo-gulo na naman ito. Plano ko na nga rin palang alisin yung mga damit kong luma at ibenta na nga. Yes, ipopost ko nga ito. Yun na lang ang naisipan ko para kahit papano ay magkapera naman. So ayun na nga mga mare, ginulo na nga ako nitong aking bunsuan. Hindi ko nga alam kung matatapos pa nga itong gagawin ko dahil napakakulit talaga ng bunsuan ko na to. Talaga naman kapag nandito sa taas yung daddy niya sumusunod din siya. Kala mo naman mga nakakatulong mga nangungulit lang naman. Buti na lang kamo at nakatapos ako at eto patutulugin ko na siya. O siya mga mare, hanggang dito na lang. Bye bye!